Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. This is Channel Reds once again. Ayan, nandito po tayo ngayon sa may Plaza Miranda, dito po sa may Quiapo, o ito sa may Basilica at Dambana ni Jesus Nazareno. So dito tayo sa sikat na Quiapo Church ngayong hapon. So ngayon nandito po tayo ay para mag-conduct ng isang interview sa mga tao. Ito po ay hindi scripted at dire-diretso po ang pag-i-interview rito. No cuts, no edits. Siguro may mga konting tatanggal lang tayo sa mga senaryo na medyo hindi naman nagagamit. Pero ang gagawin natin dito ay mag-i-interview tayo about sa kamusta na ba ang Pilipinas? Kamusta na ba ang mga Pilipino sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin dito sa ating bayan? So ano ang magiging opinion o magiging komento ng bawat Pilipino na individual na nandito po sa area ng Plaza Miranda. So ayan, samahan nyo ako dito sa Quiapo area. Ayan, at may papakilala ko sa inyo na kasama ko rito, isa sa mga kaibigan natin. Ayan, si Manny TV. Ayan, so meron ditong pakain. So videohan natin ng konti kung ano nangyayari rito. Ito lang. So may libre pala dito. So yun, papakita ko lang sa inyo. Birthday ni Kap. Thank you, Kap. Hello sir, magandang hapon sa iyo. Sir, magtatanong lang sana kami sir kung ano nga ba yung opinion mo sa mga sitwasyon ng mga bilihin ngayon? Ano bang bilhin? Pamilaran ng mga necessities, pagkain. Syempre, hindi na, para sa amin kasi hindi naman kami lagi meron. Medyo nahihirapan din kami, lalo hindi ganun kalakas yung business na, kaya sobrang mahal ka lang para sa amin. Anong difference no kaysa ano? Sa Pilipinas, ang dami na nagmamahal eh. Halos lahat naman nagmahal na, kahit bigas. Hirap baka kung kalating kilo nasa 30 plus na, kasi isang kilo nasa 60. Kung gusto mo kain na masarap, bibili ka mahal na bigas. So dito sa area ng Quiapo, may mura pa ba na bilihin? Wala na eh, kasi sibuyas nga dito, dalawang piraso, 10 piso na, 3 piraso doon, 10 piso. Sobrang mahal na. Mahal na talaga. Hindi ko talaga dati na... Kakayanin pa ba ng mga individual na Pilipino? Kami, nahihirapan kaming kayanin talaga. Kasi hindi naman araw-araw malakas yung kanila. May araw din lang na maraming tao dito sa Quiapo. So triple kayod na ngayon. Kaya nag-ano na rin kami ng maliit na kariton para sa tubig-tubig. Kahit pa paano. Pagkakita din. Friday, Sunday, maraming tao. Pinapaikot yung panokay para So, ayun. So sir, last question lang namin. Sir, ano ang gusto mong sabihin ipaabot na mensahe sa ating mga kinauukulan? Kasi, di ba, nung nakakampanya sila, ang dami nila sinabi mga ganda. Siyempre, yung mga Pilipino hoping, umasa na gagawin nila yung siguro ginagawa naman nila, hindi lang ba ito sasabihin? So, nung time ng election, ang daming pangako. Oo, ang daming puro magaganda sinasabi, di ba? Yes. Yung nangako pa nga na yung bigas, di ba, papabigahin, and yung mas mahal, pamahalan yung bigas. Ang dami pa, ano pa ba? Sana So yung jowa ngayon, mahal din ba? Parang yung atang mura ngayon, jowa na. Hindi ko alam yun. Ano yun? Pero sa kanila galaw-galaw naman sila dyan. Oh yes, tama. Pangalan mo sir? Danilo. Ayan, nice to meet you sir. Ingat ka.
Thank you. Alright, meron tayong pangalawang na-interview. Ayun, galing from school ng USD. Oo, sana all. Sana all. So anyway, ma'am, question namin is ano bang masasabi niyo sa sitwasyon ng bilihin sa ngayon? Ano po, nagkaroon ng price hike, lalo na sa mga food, or kahit naman hindi lang sa food, kahit sa increase ng tuition fees, sa mga libro, ayun po. Same po, parang tuloy-tuloy po yung pagtaas. Lalo na po nung pandemic. Maraming pandemic, tuloy-tuloy pag-asalan sa gas, sa pagkain, sa iba't ibang sa pamasahe po. Parang hindi na siya bumaba. So, mas nagiging mas mahirap po yung sitwasyon. So mas mataas ngayon kaysa noon. Opo. Oh. So ano ang gusto nyong ipaabot sa kinauukulan about sa sitwasyong to? Siguro i-prioritize yung wellness ng Filipinos, especially marami ngayon na parang hindi nakaka-receive ng nakaka-afford wala ng bilihin. So minsan nagpapakagulo sila, or minsan sa sobrang pagtitipid hindi na nila napaprioritize yung health nila, or kasi mas pinaprioritize nila yung ibang tao. So bilang estudyante, gaano ba ilang percentage ng nararamdaman nyo na mahirap ang sitwasyon, especially sa bilihin? Kung sa amin po kasi mismo. Kasi iba-iba eh. Meron kasi sa parents natin, iba naman yung pag-a-adjust, pag-budget. Paano naman sa estudyante? Kung percentage po, siguro 80 po, mga ganon. Kasi, Bakit 80? kung ikukumpara po kasi nung pre-pandemic, mas lamang po yung pagtitipid, yung kailangan mas mag-prioritize natin yung mas mura, yung mas efficient. Kasi sobrang hirap na po nung buhay, and sobrang mahal na nung mga bilhin. So, mas ramdam na rin siya kahit sa mga estudyante. Tsaka yung sa pagpakommute po, mahirap na rin po, lalo na parang Doble tipid kayo sa pamasahe. Opo, yung pamasahe, ano na lang, para mas ipaprioritize mo yung pamasahe kaysa sa mismong pagkain. Oh, so ayun. So anyway, thank you. Magandang hapon sa inyo. Mag-ingat kayo. Anyway, ako po si Channel Reds and this is Money TV. Ayan, mapapanood nyo po ito sa YouTube mamaya. Thank you. So naghingi na kami ng opinion ninyo. So thank you again for being honest, di ba? So hindi pala lahat, hindi lang sa mayaman, pati pala mahihirap, middle class, lahat ramdam. So anyway, thank you again. Maraming salamat. Usap pa ako. Ang ano lang sa akin, Opinion lang naman natin, oh. ito sabihin ko, ngayon nabalitaan ko, ang sweldo ngayon ng mga employee for 700. Kahit itas pa ng 1K yan, sasama pa rin ang taas ang bilihin. Ganun Hindi pa rin. magpapaiwan yun. Hindi. Kasi sasabay din niya sa budget ng pagbibili namin ng parts, sa pagkain, at sa ano man asset mo, ano man ang binibili mo ng mga hilig mo. Lahat sasabay. Bilang isang individual na Pilipino, sir, kakayanin pa ba natin na ganito lagi ang sitwasyon ng Sa mabilihin? akin, kakayanin naman kung iano sa tamang proseso lang. Yun lang yun. Ayoko na mag-ano pa nung ano-ano pa. Oh, Kasi sir. hindi naman ako Yes. mahilig makiano, hindi naman ako ordinaryong tao lang ako. Sige Yes. lang ako. So any sir, any message sa mga kinaukulan kung anong kailang magagawa? Hindi ko na rin natin masasabi, pero siguro pag ano ng generation niya, siguro pag matanda na rin ako. Pero di rin natin masasabi kung doon naabot, kahit mawala na tayo sa mundo, ganun pa rin ang takbo. So ano ngayon, sir, doble kayod ba tayo para mas lalo pang Ganun na makatipid? mangyayari talaga. Marami na nagsabi niyan, hindi lang ako. Siguro kung ako magsasabi sa 1,000 bilyon na tao nagsabi niyan, bukod pa ako pa yun, bilang na rin ako sa bilyon na tao nagsabi na gusto na rin mabago yan. Kasi kahit anong kayod, ganun pa rin. Kahit tanay mo yung mas mahirap pa sa akin, yung ugod-ugod na lang yan din ang sabi ko, ano yung sinabi ko. Kasi yun lang din ang mga nakikita ko, mga na ano ko sa mga naki-question din sa mga news. Tapos sa mga taong mahihirap bukod pa sa akin. Hindi naman din ako laking mayaman, saktuhan lang. Pero naano ko rin yung hirap nila, naranasan ko rin. Oh, lahat ngayon, walang mayaman, walang mahirap. Ngayon ramdam ang sitwasyon. Ayan si sir. Sir, maraming salamat po. Ayan, thank you po. Nice to meet you po. Ako po si Reg. Ano pangalan nila, sir? Matthew po. Matthew. Thank you Single po, T Sir lang po. Matthew. Oh, Matthew. Ano to? Biblia. Hindi na siya. Yes.
83 na siya neto kasi 1942 siya. 83 years old, lolo mo. Wow. So, sir, Pero kung nung titignan mo nakakwenta ba ng lolo mo nung kapanahonan nila nung Sabi nila, ikaw lang ang meron sa bahay na rep, ikaw lang may 500, mukha ka ng rich. Noon yun. ngayon? Dati noon, ang piso mo, ibigay mo lang, makakain ka na sa masarap na restaurant, kahit Chinese food pa. Wow. Kahit may 20 ka lang, pwede mo nang anin yan pang isang buwan ng 20. Sa ngayon, sir? Sa ngayon ang 20, wala ka na talaga. Sa libo? Ganun pa rin. Wala. Para piso na lang. Oh. Kasi nung hindi pa ganyan kamahal ng mga pagkain noon, nung nandun pa ako sa site niya, naano lang namin ng 1,000 sa isang araw. Kasi marami kang makain kami, 12 kami na sa bahay. Wow. Dami nyo, sir. 1,000 na. 1,000. Diyos ko. Dalawang Pero tao nga lang, minsan- kulang 1,000, tutusin lang. Sa isang araw, minsan umabot pa ng 1.5. Kasi hindi naman kami kakain ng isa lang ang ulam, laging Ah, yes. Oh. Pero yung sahod, wala. Alanganin. So, ayun. Thank you again, sir. Maraming salamat. Okay, Hindi namin ma-interview. Hindi, okay lang. Okay lang. At least narinig namin yung totoong sa loobin ninyo. Ayun, sir. Pangalan mo, sir? Mark na lang po. Ayun. Nice to meet you, sir. Ingat kayo, ha. Mga biker sa kalsada, medyo ingat kayo. Maraming mga makulit sa kalsada din. Oo, akala lang. Subscriber din akong biker. Oo.